Uy, bumalik ka. Alam ko naman na babalik ka. Kasi, paano ka makakagalaw pa nang hindi mo nalalaman kung ano nangyari? Nandito na ang mga sagot sa mga tanong na buong gabing ikinalat mo sa utak mo. Pero babala lang, hindi lahat ng gusto mong marinig, yung maririnig mo. At hindi lahat ng inaasahan mong mangyari, yung mangyayari. Kaya handa ka na ba? Itutuloy na natin ang kwento ng Matagal na palang inggitera ang BFF ko. Hanggang sa ginaya niya, pati ang wedding proposal ko. Sa unang bahagi ng kwentong ito, ikinwento ko sa inyo kung paano nagsimula ang lahat. Mula sa isang inosenteng bandi ng dalawang batang babae sa kolehiyo, hanggang sa unti-unting paggaya sa mga damit, bag, at kahit sa mga sandaling pinaka-personal sa akin. Ikinwento ko rin kung paano ako nag-low contact sa BFF ko, sa pag-asang matatapos na ang lahat. Pero hindi natapos doon. Sa katunayan, doon pa lang talaga nagsisimula ang pinaka-nakakabigla at pinakamasakit na bahagi ng kwentong ito. Kung hindi mo pa napanood ang part 1, i-pause mo na ito at balikan ang unang bahagi para maintindihan mo ang buong konteksto. Pero kung handa ka na, magsimula na tayo. Ilang buwan matapos kong mag-low contact sa BFF ko, may plano na palang lihim ang boyfriend ko. Plano niyang ipakasal ako sa kanya. At syempre, gaya ng karamihan sa mga proposal, gusto niyang maging kompleto ang araw na yon. Kaya inimbitahan niya ang mga taong pinakamalapit sa akin, kasama na dito ang aking BFF. Ang araw na yon, kadalasan sa mga proposal, ang mga bisita ay dumarating malapit na lang sa oras ng aktwal na proposal. Kung sabihin nating ika-4 ng hapon ang naka-schedule na proposal, karaniwan, aabot sila konting oras bago mag-alas 4 para hindi rin masira ang element of surprise. Pero hindi ganoon ang nangyari sa BFF ko. Ayon sa atin ng boyfriend ko, na nakipag-ugnayan sa kanya para tumulong sa pag-aayos ng venue, nagulat siyang makita na kaagad-agad, umaga pa lamang, nandoon na ang BFF ko sa lokasyon. Hindi pa man nagsisimulang ayusin ng mga staff ang mga dekorasyon, naroon na siya. At hindi lang siya nag-iisa, kasama niya ang boyfriend niya, parehong umiikot sa buong venue. Naisip niyo ba yon? Alas 8 o alas 9 pa lang ng umaga, samantalang alas 4 ng hapon pa ang aktwal na proposal, nandoon na sila. Lumilibot, tumitingin sa bawat sulok, bawat detalye ng venue. Nagtaka syempre ang ate ng boyfriend ko. Nilapitan niya ang BFF ko para magtanong. At ang sagot niya, "Ay, kumukuha lang po ako ng idea kasi malapit na kasing birthday ng pamangkin ko." Sa unang tingin, mukhang katanggap-tanggap ang paliwanag na yon. Marami namang tao ang gustong maghanap ng ideya para sa event. At hindi naman bawal magpasyal sa isang lugar bago pa man mag-book. Kaya hindi na masyadong pinansin ng ate ng boyfriend ko ang detalyeng yon. Busy rin siya noon sa pag-aayos ng buong setup, sa pagsigurong perpekto ang lahat para sa araw ng proposal ko. Hindi na niya napansin kung ano ang eksaktong ginawa nila sa loob ng venue habang naroon sila. Pinaalam lang niya sa akin ito matapos ang lahat. Dahil parang may kakaiba siyang naramdaman. Pero wala naman siyang masabing malinaw na dahilan noon. Dumating na ang oras ng proposal. Alam niyo, kahit gaano man kalabo ang naunang detalye tungkol sa BFF ko, ang sandaling yon, ang proposal mismo, hinding-hindi ko malilimutan. Ang ganda ng lugar, punong-puno ng mga bulaklak at ilaw. At nandoon ang mga taong pinakamamahal ko, kabilang na ang BFF ko. Nakangiti.
parang tuwang-tuwa para sa akin. Sa sandaling yon, luhaan ako. Naramdaman ko ang tunay na pagmamahal ng boyfriend ko sa bawat salitang binitawan niya, sa bawat pagsisikap na ginawa niya para gawing perpekto ang araw na yon. At oo yon, sa harap ng lahat ng taong mahal ko. Pagkatapos ng proposal, nagsalu-salo kami. May maiikling litrato, may kwentuhan. Masaya ang lahat. At para sa akin, ang BFF ko, kahit gaano man kami nagkalayo, doon ako muling naniwalang mahal pa rin niya ako. Dahil naroon siya, nakikisama sa kaligayahan ko. Pagsapit ng gabi, nag-uwian na ang lahat. Umuwi ako, puno ng saya. Hawak-hawak ang bagong singsing sa daliri ko. Sinabi ko na sa sarili ko, sa wakas, kumpleto na ang buhay ko. Pero hindi ko alam na sa iisang gabing yon, may isang mensahe na darating sa akin na magbabago sa lahat. Nag-chat sa akin ng isa sa mga kaibigan naming dalawa ng BFF ko. Sabi niya, may balita raw siya. Ayon sa kanya, ipinost din ng BFF ko na naipropose na rin sa kanya ng boyfriend niya. Sa parehong araw. Sa unang tingin, baka sabihin nyo, bakit naman masama yun? Baka coincidence lang o baka nagkataon lang na parehong araw ang proposal nila. Yun din ang unang naisip ko. Sinubukan kong maging maunawain. Pero pagkatapos nun, nang makuha na namin ang mga larawan mula sa photographer na kumuha ng litrato sa aming proposal, doon nagsimulang mabuksan ang mata ko sa totoo. Isa sa mga kaibigan namin ang nagkomento sa aming mga larawan. Ay, bakit parehong venue pala kayo ng proposal ng BFF mo? Same day pa. Parehong venue. Nabasa ko yun at parang biglang bumagsak ang lahat. Kasi kung parehong venue, parehong araw, ibig sabihin, ang umaga na nakita siya doon, hindi lang siya kumukuha ng idea para sa birthday ng pamangkin niya. Alam na alam niya kung saan gaganapin ang wedding proposal ko. At pumunta siya doon bago pa man ako para siguraduhing pareho ang lugar ng gagawin niyang sariling proposal kasama ang boyfriend niya. Sa una, hinayaan ko na lang. Naisip ko, marahil, sadyang gustong-gusto niya lang talaga ang lugar at nagkataon lang na doon din niya gustong gawin ang sa kanila. Pinilit kong maging maunawain kasi matagal ko na rin kasing kaibigan at ayaw kong agad-agad husgahan. Pero doon lumala ang lahat nang mabasa ko ang isang komento niya sa kanyang sariling post. Sa post niya, may nagkomento na tinatanong kung paano naging ganun kaganda ang lugar ng proposal niya. At ito ang isinagot niya. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin ito makakalimutan. Sabi niya, ganyan talaga BFF ko. Idol ako. Lahat ng gusto ko, gusto niya rin. Meron din siya. Sabi pa niya, tignan niyo, umaga na propose sa akin si boyfriend. Sila naman, hapon, obviously ginagaya kami. At sa huli, di joke lang. BFF kami kaya ganon. Basahin niyo ulit yon. Sa halip na aminin, o kaya tahimik na lang bilangan ang sarili niyang mga desisyon, ipinagmalaki pa niya sa publiko na siya raw ang inuuna at kami pa raw ang gumagaya sa kanila. Gayong siya mismo ang unang nagpunta sa aming venue. Siya mismo ang gumaya ng lokasyon. At ipinost pa niya yun ng parang biro. Nang parang wala lang. At doon ko naunawaan. Hindi lang ito basta pagkagusto sa parehong bagay. Ito ay sinasadyang pagbaliktad ng kwento. Para siya ang lumabas na pinakamamahal. Siya ang lumabas na inspirasyon. At ako, ang tila kopya na lamang ng buhay niya. Sa puntong ito,
Hindi ko na kayang manahimik. Kaya kinausap ko ang boyfriend niya. Ipinaliwanag ko sa kanya ang buong sitwasyon mula sa simula. Ikinwento ko ang mga taon ng pagsunod-sunod, ang mga bagay na ginagaya, hanggang sa pinakabagong pangyayari tungkol sa venue ng proposal. Hiniling ko sa kanya, bilang boyfriend niya, na tulungan niyang baguhin ang ugali ng girlfriend niya. At doon ko narinig ang isang katotohanan na hindi ko akalain. Inamin niya sa akin na hindi totoong na-propose siya sa girlfriend niya. Sa katunayan, wala siyang binitiwang salita ng kasal noong araw na yon. Ang totoo, ang BFF ko mismo ang gumawa ng buong eksena. Siya mismo ang nagsabi sa kanya na magkunwari silang na-propose. Kunwaring may naganap na proposal kahit wala talagang nangyari. Pinikilan siya. Tinanong kung bakit niya ito gagawin. At ang sagot ng BFF ko, ayon sa boyfriend niya, ganito raw. Ang ganda kasi ng lugar. Napakaganda ng venue. Ayoko na malate. Gusto ko na. Kaya kunwari na lang tayo. Napaka-inggitera niya raw talaga. Inuna pa niya akong mag-post kahit hindi totoo ang nangyari sa kanila. At nung hiniling ng boyfriend niya na burahin na lang ang mga larawan dahil hindi naman totoo ang proposal at hindi patas na ipinagmamalaki niya yon sa publiko, tumanggi ang BFF ko. Sabi niya, memories na namin yun. Hanggat walang natapakan maning ibang tao, okay lang. Kahit hindi totoong proposal. Naisip niyo ba? Kahit alam niyang hindi totoo, kahit alam niyang isang malaking kasinungalingan ang ipinapakita niya sa publiko, hindi pa rin siya nagbago ng isip. At sa halip na aminin ang katotohanan, mas pinili pa niyang panatilihing buhay ang kasinungalingan dahil sa kanyang sariling salita. Memories na namin yon. Sa puntong yon, naramdaman ko kung gaano kalalim ang problemang ito. Hindi na ito basta simpleng pagkainggit o pagsunod-sunod ng estilo. Ito na, isang taong handang gumawa ng kasinungalingan sa harap ng publiko kahit alam niyang hindi totoo. Basta lang mapanatili ang imahe niyang parang siya ang pinakamamahal. Siya ang inspirasyon. Kaya ngayon, dito na tayo dadalhin ng kwentong ito. Sa isang katanungan na hanggang ngayon, hindi ko rin lubos na masagot ng buo. Ano ba talagang dapat kong gawin sa isang BFF na sa loob ng napakaraming taon, hindi ko nakita ang tunay na kulay hanggang sa araw na dapat sana'y pinakamasaya sa buhay ko? Dapat ko pa ba itong patawarin dahil taon-taon naming pinagsamahan? O dapat ko na bang tanggapin na kung minsan, ang taong tinuring mong kapatid, hindi mo talaga tunay na kilala? Alam kong marami sa inyo na nanonood nito, may sariling karanasan din sa magkatulad na sitwasyon. Baka may kaibigan din kayong, sa halip na ikasaya ang tagumpay nyo, ay lihim na nasasaktan, o lihim na sumusunod, o kaya lantaran ng gumagaya, hanggang sa dumating sa puntong hindi mo na alam kung tunay ba ang samahan nyo o basta na lang siya nakikisabay para sa sarili niyang imahe. Kung nakarating ka sa bahaging ito ng kwento, gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa. At kung ikaw man ang nasa katulad kong sitwasyon, alalahanin mo lang ito. Ang tunay na kaibigan kasama mo sa saya, hindi ka agaw ng saya mo. Ang tunay na kaibigan, hindi kailangang gayahin ang bawat hakbang mo para lang maramdamang siya rin ay may halaga. Isang malaking aral din ito para sa akin na kahit gaano man katagal ang samahan, kahit gaano man kalapit ang isang tao sa buhay mo, hindi ibig sabihin dapat mong hayaan ang sarili mong masaktan ng paulit-ulit para lang mapanatili ang isang samahang sa katunayan
isang panig lamang. Kung ikaw ay isang taong nakaranas din ng ganitong sitwasyon, i-share mo ang kwento mo sa comments. Gusto kong marinig ang inyong karanasan at kung paano nyo hinarap ang mga taong sa halip na maging tunay na kaibigan ay naging sipayo lamang. At kung gusto nyo pang malaman ang susunod na kabanata ng buhay ko, kung paano ko hinarap ang BFF ko matapos malaman ang buong katotohanan, at kung ano ang naging desisyon ko sa huli, i-comment nyo lang sa baba at siguraduhin yung nakasubscribe kayo para hindi kayo makaligtaan sa susunod na kwento. Salamat sa panonood at sa muli.